Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, may umiingay daw dito sa kanang gulong niya. Pakinggan nga natin. Pagka umaga tahimik, pag medyo nagamit mo na ng matagal. Mas malakas mo yung tek. Mga ganun. Mas malakas dyan pag ano? Hindi, mas konti lang. Ha? Mga ganun tek. Nakapila naman, wala naman. Para sigurado mga boss, iangat ko itong gulong tapos check upin ko yan. Wala na po yung... Maganda kasi na i-manual check up ko muna yan. Para sa paghatol na gagawin ko, sigurado ako. Lagyan ko ng tubo dito sa ilalim ng gulong tsaka ako ngayon iaangat-angat yan. Kasi yung una dito, Wah, yung dito ah. Oh. Wala. Lapit ko nga itong camera mga boss para marinig nyo. Baka mamaya yung iba hindi naririnig yung ingay. Ang lakas ito pag naduluba ka sir. mga ganun tek. Isip ko makabili. Pero hindi naman lori. Hindi, pag beri dito maramdaman mo. Kaya nga eh. Lamang yung ball joint. Sa nakita ko dito mga boss, maaaring sa ball joint o kaya sa shock absorber. Tanggalin ko muna itong gulong mga bossing para masilayan na natin yung problema ni customer kung saan siya nanggagaling. Ayan mga boss, natanggal ko na yung mga nut dito sa gulong kaya pwede ko na yan tanggalin. Tapos ang una kong check upin yung shock absorber. Sumabog yung shock absorber? Ha? Sumabog. Lumabas kasi mga bossing yung fluid niya. Siya rin kaya yung sa nag-ingay? Hindi isa, yan talaga. Yan yung... Yan yung ano, Kakapalit lang natin ng mga... Kailan ba yung nagawa shock tayo? absorber pinalitan? Natin. Sir, matindi lubak inaabot mo, ganun. Papapalit lang yan. Ng mga wala pang isang taon siguro. Sir, pinababiyahe mo to, di ba? Hmm. Natural. Natural, hindi na makakapagtaka yun. Ang nakapagtataka, yung hindi mo ginagamit, tapos nasisira. Wala pa daw isang taon nung napalitan ko itong shock absorber niya. Kasi ito, Pumatok yan, sir eh. Lalo ba ka ng malakas dyan, basta ganyan. Lalo ba ka ng malakas dyan. Hindi yan umaano, sir, hindi yan puputok ng ano. Mabigat ang karga mo. Ano nangyari dyan? Mabigat ang karga mo. Tinanong ko nga si customer kung saan niya nabili itong shock absorber. Sa online daw. Pero okay din siya mga boss, biro mo. Napakamura niya palang nabili itong shock absorber. Yun nga lang, natsambahan siya dahil nga sa hindi daw siya umabot ng isang taon. Tanggalin ko na itong cutter pin dito sa tie rod para ma-disconnect ko itong tie rod dito sa steering knuckle niya. Tapos itong nut niya, luluwagan ko yan. Tsaka ako ngayon paluin ng ball hammer itong steering knuckle para makalugyan nang sa ganon bumitaw itong tie rod. O diba? Ganun lang, basic. Para hindi ko ma-misplace yung nut, ilagay ko yan dito sa tie rod, syempre. Tapos, gamit ako ng backstress na number 14 para maluwagan ko na yung tatlong nut dito sa ibabaw ng shock absorber. And mga boss, kung makikita nyo, gumamit pa nga ako ng ball hammer rig dyan eh. Dahil nga sa wala akong pwersa para maluwagan ko yung mga nut na number 14 dito sa ibabaw ng shock absorber. Mas madali pag pinapalo mo itong combination wrench. Na pagpalo ko nga dyan, mabilis kong naluluwagan itong mga nut. Tandaan nyo mga boss, sa paggawa naman ng sasakyan, hindi naman kailangan na malakas kayo. Ang mahalaga, kaya nyong magluwag ng tornilyo. Pag hindi nyo kaya, gumamit kayo ng ball hammer. Ayan na mga boss, tanggal ko na yung tatlong nut dito sa ibabaw ng shock absorber. Kaya dito naman ako sa baba. Tatanggalin ko itong nut dito sa stabilizer bushing gamit nga itong box wrench na number 14. Kailangan kasi ma-disconnect mo itong swivel niya dito sa stabilizer bushing para bumaba yung lower arm nang sa ganon mabunot mo itong shock absorber. At dahil nga sa nakaharang itong upper arm, gamit ka ngayon ng socket wrench na number 17 tsaka box wrench na number 17 para maluwagan mo yung bolt and nut dito sa magkabilang gilid ng upper arm mo. Ayan mga boss, naluwagan ko na sa kabilang side ng upper arm niya o dito naman tayo sa kabilang side. Pag naluwagan nyo na yan, pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin yung nut na number 17. Ayan mga boss yung nut niya. Tapos dito sa kabila, dahil natanggal ko na yung nut, itinulak ko na ngayon itong bolt. Ayan yung bolt niya mga boss, ano? Hugutin nyo yan. Sa kabilang side dito, huhugutin nyo rin yung bolt. Na pag nahugot nyo yan, pwede nyo na ngayon sikwatin palabas itong upper arm. Para bumitaw yan dito sa kinakapitan niya. O ayan na mga boss, natanggal ko na itong upper arm niya. Dito naman ako ngayon sa brake hose.
na naka-bracket dito sa shock absorber. Gumamit ka lang naman dyan ng box wrench na number 12 para matanggal mo yung bolt dito sa holder niya. Ayan mga boss, natanggal ko na yung bolt. Dito naman ako sa ABS wire na naka-bracket pa rin yan dito sa shock absorber. At para ma-disconnect ko siya, tinanggal ko yung bolt. Ganun lang naman mga boss, pag magtatanggal kayo ng shock absorber, lahat na nakakapit dyan, kung meron siyang brake hose, ABS wire, dapat i-disconnect nyo yun. Na after nyo naman ma-disconnect, yung bolt and nut dito sa shock absorber sa baba, pwede nyo na ngayon yan tanggalin. Gamit kayo ng socket wrench sa number 19 at box wrench sa number 19 dahil nga sa kontrahan yan. Pag naluwagan nyo naman na yan mga boss, pwede nyo naman ng kamay yun para matanggal nyo na itong nut, pati itong bolt nya. Nakita nyo dahil nga sa matigas sugutin itong bolt, pinalo ko pa yan ng ball hammer palabas. Kaya pag kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, syempre di-discard rin kayo para hindi kayo nahihirapan. Siya nga pala mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo. May nakaabang ako na jack dito sa ilalim ng lower arm. Syempre para hindi siya bumaksak bigla. Ayan o, kung makikita nyo, ibababa ko yung jack ko, di ba? Alalay lang bumaba itong lower arm, kaya pwede ko na ngayon tanggalin itong shock absorber. Sa pagtanggal naman ng shock absorber mga boss, gagamit kayo ng coil spring compressor. Hindi kasi pwede naluluwagan nyo agad yung nut dito sa ibabaw ng shock mounting nyo. Dahil nga sa iigas bigla itong coil spring niya na pwede kayong maaksidente. Kaya gagamit kayo ng coil spring compressor. At kung makikita nyo kung paano ko ipinakapit itong coil spring compressor dito sa coil spring niya, tsaka ako ngayon yan hinigpitan para itong coil spring umiksi siya. Or ibig kong sabihin, makompress. At para balanse yung pag-iksi nitong coil spring, dapat maglagay ka pa ng isang coil spring compressor dito sa kabilang side niya. Para pag hinigpitan mo yan, pantay yung pag-iksi nitong coil spring mo. Paano mo naman malalaman ngayon kung okay na yung pagkakaiksi ng coil spring mo? Para yung nut dito sa rod ng shock absorber mo, pwede mo na siyang luwagan. Madali lang. Siyempre, itong shock absorber, papapansin mo, maluwag na siya. Dahil nga sa wala na siyang persa na itutulak siya nitong coil spring. Kaya nito, wala nang persa itong coil spring, kaya luluwagan ko na ngayon itong nut dito sa shock mounting. Kaya lang, ang problema mga boss, sumasama sa pag-ikot itong rod ng shock absorber pag niluluwagan ko nga yung nut, kaya inipit ko siya ng vice grip para hindi sumama itong rod pag niluwagan ko na itong nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, maluwag na at tanggalin ko na itong nut, pati itong bushing niya sa ibabaw, tatanggalin ko rin yan. Siyempre, kasama rin sa tatanggalin nyo itong vice grip. Yun o, natanggal ko na, kaya pwede ko nang hugutin itong shock absorber. Actually mga boss, nung ipinakita ko kay customer na si Ryan, wala na siya, stock up na siya naubos na yung fluid dito sa loob ng shock absorber. Ayan o, tingnan nyo, itutulak ko yung rod niya. Pero matigas, ayan o, tigas o. Tapos pag didiin ko na siya, halos hindi na siya gagalaw. Ayan o, tingnan nyo, isasagad ko yan o, hindi na babalik. Naubos na kasi yung laman na fluid. At ito naman yung bagong surplus na nabili ni customer. Mahina siya mga boss, tingnan nyo, itutulak ko yung rod. Hindi agad siya makaangat to, dahan-dahan lang. Hindi nakachamba si customer sa pagpili ng surplus. Pero okay lang naman sa kanya dahil nga sa mura lang yan. At para hindi nabibili ng bushing si customer, yung nakalagay na lumang bushing sa dati niyang shock absorber, ililipat ko na lang dito sa nabili nga ni customer na shock absorber. At kung makikita nyo, pwede ko na ngayon ipatong itong coil spring dito sa shock absorber. Siya nga pala mga boss, meron namang guide itong coil spring dito sa shock absorber na dapat yung dulo nitong coil spring may tatapat mo yan sa stopper nitong shock absorber sa baba. After nun, pwede mo nang ilagay itong shock mounting, yung bushing niya, syempre kasama dyan yung washer at yung nut. Tsaka mo ngayon higpitan yan gamit yung combination wrench mo na number 19. Kaya lang sa paghigpit na ginagawa ko, sumasama itong rod ng shock absorber. Kaya ang gagawin ko dyan, ipiting ko ng vice grip itong dulo ng rod ng shock absorber. Tsaka ako ngayon hihigpitan yan gamit ulit yung combination wrench na number 19. Importante kasi mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo ng nut dito sa rod ng shock absorber para hindi siya magkaroon ng ingay. At dahil sa okay na ito, tanggalin ko na yung vice grip. Tapos gamit yung impact wrench ko, pwede ko na ngayon tanggalin yung dalawang coil spring compressor dito sa coil spring. Sa pagtanggal nitong coil spring compressor, kung makikita nyo, madali lang naman. Luluwagan nyo lang itong bolt para itong coil spring compressor, bubuka naman siya.
Tapos yung coil spring naman, syempre, ganun din, hahaba rin siya. Itutulak niya ngayon yung shock mounting, pati itong shock absorber. Kaya magkakaroon siya ng pwersa. Pasensya na kayo mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagkalas ko ng steering knuckle. Pero madali lang naman yun. Yung focus ko kasi mga boss, napunta dito sa shock absorber. Nakakala ko hindi sira itong ball joint. Eh nung kinalog ko nga, nako, pati pala itong ball joint kalog din. Kaya ngayon, tatanggalin ko na itong ball joint. At kung mapapansin nyo dito sa ibabaw ng ball joint, meron akong tatanggalin dyan na C-clip. Ayan kasi yung naglalak dito sa ball joint para hindi siya mabunot. At dahil sa natanggal ko na yung naglalak dito sa ball joint, binasa ko ng penetrating oil yan. Tapos papaluin ko itong ball joint para matanggal siya dito sa lower arm. Ayan mga boss, natanggal ko na yan. Naipit lang nitong jack. Ayan mga boss, nung kinapa ko, maluwag na itong ball joint. Kaya ang gagawin ko dyan, luluwagan ko itong jack para matanggal sa pagkakaipit itong ball joint. Ayan, kung makikita nyo, malalaglag yung ball joint. Tingnan nyo, kalog din yung ball joint. Kaya lang mga boss, nung ikinabit ko na yung ball joint, hindi na kinaya ng power ko. Dalit ko na ito sa machine shop. Kaya ang gagawin ko dyan, kakalasin ko itong buong lower arm niya. At dahil sa nakabili na rin si customer ng upper ball joint, pati itong upper arm, siyempre kasama na rin yan sa papalitan ko ng bagong ball joint para pares ko na silang madala sa machine shop at maipapress ko yung ball joint. Ayan yung ball joint mga boss, oh. 1/4 pa lang ata yung naipasok ko eh. Kaya lang hindi na kaya ng ball hammer ko. Dapat talaga dyan maaso or press in. Kaya nga no choice ako dito mga bossing, kundi tanggalin ko na lang itong buong lower arm niya. Ayan na, natanggal ko na itong lower arm. Kaya dalhin ko na yan sa machine shop. Matigas pala talaga, no? Yan. Yung mga ganyan, matigas yan. Hindi katulad ito medyo ano. Ito malambot pa eh. Bakal kasi, no? Solid, ano? Ayan na mga boss, na-press in na itong bagong ball joint dito sa lower arm. Isunod naman sa ilalagay dyan, yung maglalak dito sa ball joint para hindi siya makugot. Ayan o. Siya nga pala, importante na maayos yung pagkakalapat ng lock dito sa ball joint ha. Tara, isama niyo itong kabila. Tanggalin natin yung ano yung lock. Actually mga boss, may mga naka-ready naman na talaga si customer na pyesa. Gaya nga nitong upper at lower ball joint. Ito yung upper ball joint niya mga boss. Kung makikita nyo, kalugda rin siya. Ha? Okay. Wala, kalog na nga. Kaya sinabihan ko na rin si customer na palitan na rin itong upper ball joint niya. Kaya nung makikita nyo mga boss, itong upper ball joint, ang tigas. Grabe yung kapit niya dito sa upper arm. Tigas naman yan. At dahil sa bumitaw na yung lumang ball joint dito sa upper arm, ito na ngayon yung bagong ball joint. Yan na ngayon ang ikakabit. Yan, bago na po yan. Bago na yan. Matigas na yan. Dito, pwede. Yan na. Mapapasukin na na. Ay, no? Kala nyo, sa YouTube, akala mo, napakadali gawin eh. Oo nga eh. O, tingnan mo nga ito. Sobrang tigas, oh. Oh, Hindi, pero ginagawa ko yun dati. medyo, ano, luwag-luwag yung konti. Yun. Yan, para makabuelo. Sige. Hop! Oh, ito na po. Ayan na. Guys, Salpak na. sinasalpak na po. Binasalpak Ito na. na po, ito na po. Partida pa, may grasa Oh. pa yan. Yan na. Yan na. Yan na, linabasan na po. Bastos. Tapos pakilagay mo na lang yung ano, yung lock. Ito na mga boss, naikabit na yung dalawang bagong ball joint dito sa lower at upper arm. Kaya unahin kong ikakabit dyan itong lower arm niya para maibalik ko na nga yan dito sa dati niyang position. Ang diskarte dyan mga boss, pag nahihirapan kayong ikabit itong lower arm, pwede naman ngayon gumamit ng ball hammer para mas madali nyo siyang maibalik dito sa position niya. Tsaka nyo ngayon ilagay na itong bolt na number 22. Kaya ganyan ang itsura ng bolt niyan mga boss kapag inilagay nyo dahil nga sa ayan yung adjuster bolt ng caster at camber. At dahil nga sa nailagay ko na yung dalawang bolt dito sa lower arm, ilalagay ko naman itong washer adjuster niya. Dito nga yan sa harapan ng bolt. Tapos ipakapit ko na rin itong nut niya dito sa bolt adjuster. Tapos lipat naman ako dito sa isa pang bolt. Kung makikita nyo, inilagay ko na rin yung adjuster washer niya. Tapos yung nut, siyempre, ipinakapit ko na rin yan dito sa thread ng bolt. At pag okay na, pwede ko na ngayon i-connect itong stabilizer linkage dito sa sway bar niya.
Tanggalin ko muna itong jack para may ilagay ko itong stabilizer linkage dito sa sway bar. Tapos ibalik nyo rin yung jack dito sa ilalim ng lower arm para hindi bumaba itong lower arm. Tsaka mo yun ilagay na yung bushing at washer dito sa stabilizer linkage. Tsaka mo ipakapit itong nut niya. Tapos i-final mo na yung higpit gamit yung socket wrench number 14. Ayan na mga boss, nahigpitan ko na. Kaya pwede ko na ngayon ilagay itong shock absorber assembly. Sa paglagay naman itong shock absorber mga boss, yung procedure lang. Siyempre yung pagkakabitan nyo ng nut, importante na yung bolt dito sa shock mounting nakalabas dito sa ibabaw para may ipakapit nyo nga yung tatlong nut dito sa stud bolt ng shock mounting. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 14 para mahigpitan mo na yung mga nut dito sa ibabaw ng shock mounting mo. At syempre naman, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo ng mga nut dito sa shock mounting para hindi siya magkaroon ng ingay. At pag okay na, dito ka naman ngayon sa brake hose mo. I-bracket mo na yan dito sa shock absorber. Meron ka lang naman dyan bolt na ilalagay na number 12. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na yan sa thread niya. Tsaka ko ngayon hinigpitan yan gamit yung box wrench na number 12. Tapos, dito naman ako sa paglagay ng upper arm. Siyempre, dapat nakasentro yan para may isalpak yun ng maayos dito sa dati niyang position. Tsaka nyo ngayon ilagay itong bolt na number 17. Kabilaan yun mga boss, meron siyang bolt na number 17 na ilalagay kayo. Ito na yung pangalawang bolt na ilalagay ko. Ayan. Pag naisalpak niyan, siyempre yung nut niya, ipakapit nyo na yan dito sa bolt. Kabilaan din yung nut niyan mga bossing. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt dito sa kabilang dulo ng shock absorber mo. Yung sa baba mga boss, ayan, yan yung tinusok kong bolt. Tapos pinakapitan ko siya ng nut. Ayan. Tapos gamit na ako ng socket wrench sa number 19. Dahil kontrahan yan, dalawang tools yung ginamit ko. Saka ako ngayon, pinanal yung higpit. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong steering knuckle niya. Siyempre, kasama na dyan yung hub, itong bearing. Inuna ko munang ipasok itong ball joint dito sa butas ng steering knuckle sa ibabaw. Tapos, isunod ko nang ipinakapit yung nut niyan. Pag okay na, lipat naman ako dito sa lower ball joint. Iangat ko nga itong steering knuckle niya para maipatong ko siya dito sa connector ng ball joint na pag nailapat ko na yan ng maayos, pwede ko na ngayon ipakapit yung dalawang bolt na number 19. Dito nga sa magkabilang gilid ng connector ng ball joint. At pag naipakapit ko na nga itong bolt dito sa thread niya, gamit itong box wrench na number 19, ipapidal ko na yung higpit. Kapag okay na, lipat naman ako ngayon dito sa kabilang side. Ipakapit ko na rin dyan yung bolt na number 19. Tapos, gagamit ako dyan ng socket wrench na number 19 para ma-final ko na yung higpit. At dito naman sa kabilang side, syempre check upin ko ulit yung higpit niya para sigurado. Pag okay naman, dito na ako sa upper ball joint. Yung nut yan mga boss, ipa-final ko na rin yung higpit. Tsaka ako ngayon ilalagay na yung cutter pin niya. Importante mga boss, dapat may cutter pin yan syempre para itong nut hindi siya lubuwag. Kaya huwag niyong kakalimutang ilagay yung cutter pin. Na pag okay na, dito ka naman ngayon sa lower ball joint. Ganon din mga bossing, ipa-final ko na rin yung higpit dito sa nut ng ball joint na kung makikita nyo, pinalo ko pa nga ng ball hammer yan para sigurado ako na mahigpit yung pagkakalagay ko ng nut Tapos yung cutter pin, syempre gaya ng sinabi ko, huwag niyong kalilimutang ilagay. Hindi ko na pinakita mga boss, alam nyo na yun. Kaya dito na ako sa paglagay ng ABS sensor niya. Siyempre, bago nyo ilagay itong ABS sensor, punasan nyo muna yan. Kahit tissue gamitin nyo, okay lang. O kaya naman, malinis na basahan. Pero kung meron kayong pang-spray, di mas okay. At sa paglagay naman itong ABS sensor, siguraduhin yung nakalapat yan ng maayos. Tsaka nyo ngayon ilagay yung bolt na number 10 at dito sa holder niya, bolt na number 12. Ayan mga boss, yung sa gilid. Holder ng ABS wire yan. Higpitan ko na yan gamit yung box wrench na number 12. At dito naman sa sensor niya, number 10 yan mga boss. Higpitan nyo yan ng maayos. Pag okay na, balikan ko na itong bolt and nut ng upper arm. At dahil nga sa kontrahan yan, dalawang tools yung gagamitin ko na number 17. Na pag mahigpit na yan, lipat naman ako dito sa kabilang side. Ganon din mga boss, importante na maayos yung pagkakahigpit nyo sa bolt and nut ng upper arm. Tsaka nyo ngayon ilagay na itong rotor disc, tapos itong holder ng brake pad,
Siyempre, para hindi kayo mahirapan, isentro nyo ng maayos yung pagkakabitan nyo ng bolt dito nga sa holder ng brake pad. Tsaka nyo ngayon ipakapit na yung number 17 na bolt niyan. Taas baba yan mga boss. Ito naman yung bolt dito sa baba. Pag okay na, o gamit ka na ngayon ng impact wrench mo. I-final mo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng brake caliper holder mo. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Ilapat mo ng maayos yan, tapos yung dalawang bolt na number 17 dito sa taas at sa baba, ipakapit mo na yan sa thread niya. Kapag okay na rin, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 14 para i-final mo na ngayon yung higpit. Na pag okay na, lipat ka naman ngayon dito sa pagkabit ng tie rod sa steering knuckle. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na itong tie rod niya. Tapos yung nut, ipinakapit ko na rin dyan sa thread niya. Tsaka ako ngayon siyang hinigpitan gamit yung socket wrench na number 17. Siyempre, yung cutter pin yan, huwag nyo kalimutang ilagay. Na pag naikabit nyo na yan ng maayos, punta ako dito sa ilalim ng sasakyan para ma-final ko na rin yung higpit dito sa dalawang bolt and nut ng lower arm. Pag ganito na nagtanggal kayo ng lower arm, matik yan mga boss, kailangan nyo magpa-alignment at camber. Siya nga pala, yung harap at likod nitong lower arm, parehas kong hinigpitan yung bolt and nut niyan. At para sigurado kayo na wala kayong nakalimutan, mas maganda na i-check nyo lahat ng mga ginawa nyo para sa banda huli, wala kayong maging problema. At kung sa palagay nyo, lahat naman ng tornilyo na higpitan nyo at wala kayong nakalimutan, pwede nyo na ngayon ilagay itong gulong. At yung lagi kong paalala, pag nag-DIY kayo, siguraduhin yung mahigpit yung pagkakalagay nyo ng mga nut dito sa gulong. I-check ko na ito mga boss kung meron pa siyang kalog. Good. At dahil sa wala na yung kalog niya, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!